Hi everyone! With the current Philippine economic situation here in the Philippines, maraming Pilipino ang bumibili at nagbebenta ng mga real properties. By real properties, we mean pwede lupa, lupa at bahay at kondominium. Pero Miss Marge, marami ring mga nagugulat dun sa mga buwis na kailangan bayaran kapag may property na involved. So ano nga ba ang mga taxes na involved sa pagbebenta ng real property? At syempre, paano maiiwasan ang penalties at delays sa transfer ng titulo? Pag-usapan natin ngayon ang sale of real properties at ang mga tax obligations na kaakibat nito. Welcome to Entrepreneurs TV podcast, where we simplify business, taxes, and government compliances. This episode is brought to you in partnership of the Bureau of Internal Revenue, RDO 50, South Makati. And we are joined by our friends here from BIR. Kasama natin sina Hansel and Danica. Welcome to the podcast. Ay po. Glad to Hey. be here po. So Miss March, panibagong linggo, panibagong topic na naman tayo. At ito nga yung mapag-uusapan natin, yung sale of real properties. Ano yung mabuwis na dapat malaman ng mga kababayan natin? Sige, baka merong gustong ibahagi sina Hansel and Danica, no? Para siguro mas well-guided yung mga viewers natin. Bukod dun sa mga nabanggit ni Miss Marge, ano-ano ba yung mga considered na real property? So normally po dito sa RDO 50, so karamihan po kasi dito sa area namin, specifically sa Salcedo Village, Barangay Bel Air, mostly condominiums. And then sa part naman ng Forbes Park, Dasmariñas, nandyan yung mga house and lot. So ngayon, sabihin natin na condominium. So residential condominiums, subject siya sa capital gains tax and documentary stamp tax. So ngayon, ano ba ang basis natin sa pag-compute ng capital gains tax? So titingnan natin, compare yung selling price and Selling price at yung zonal value po. zonal value. So yung zonal value na yan, available siya sa BIR website. Mache-check natin yan. Tatype mo lang dyan kung anong area. For example, specific yung condominium. Halimbawa, sabihin natin, ano ba mga condominium dito, mga escala. So, i-type mo lang yung word na escala, lalabas doon sa schedule, makikita natin doon yung residential rate, meron ding parking rate, and if commercial siya. So, i-multiply natin siya doon sa square meters, and then makukuha natin yung zonal value. Co-compare natin siya Sa selling sa selling price. And At then, isang kaano yata, fair market value per tax declaration. Importante po yun sa in case of residential po. So, for example, may improvement sa for example, house and lot po. Yun po. Doon nagmamatter yung fair market value per tax declaration po. So ang computation is based on, ang valuation is based on yung tatlo. Yes. Whatever is zonal value, higher fair market value or selling price, whichever is Higher. Oh, yun po lagi. Higher tayo. So, ang rate ngayon, ano ba ang rate? Ano po? 6%. 6%. So whichever is higher lagi. Whichever. Basis of valuation, yung tatlo. So, ang selling price doon sa deed of sale makikita. Ang zonal value sa BIR top type. Ang fair market value doon sa tax declaration. Okay. Kung alin ang malaking amount, yun ang pasihan sa 6% na tax rate. Tama. So, important to for our viewers na gusto bumili Yes po. or magbenta. Isa yun sa mga ko-consider po nila. Yung cost to sell. Yes po. Okay. Siguro para sa mga newbies, no, na wala talagang idea at all, sino yung mga pwede nilang tanungin sa BIR regarding this one? Yung audit officer. Audit officer. So, audit officer of the day po. Yung like, Everyday mayroon. Every day Yes from po. 8 to 5 may naka-assign po dyan. You just come to our office and we will be happy to accommodate you. alternatively, may contact number din naman po ang RDO 50 sa BIR website po, makikita din po doon. So, pwede, Mga specific documents ba silang kailangan dalhin or opo, meron po. Yes.
Sa specific na ano po, nasa actually sa Ano yung requirement? Yes. Opo. May guide po sa BIR Yes, website. oo. Sa tingin ko ito yung una sa yung kasi ako sabi mo newbies, no? Ang gagawin niya ito ano ang dapat ihanda niya. Una, i-identify niya muna saan ang kung deed of sale yan. Pag deed of sale ibig sabihin buhay ang nagbebenta or seller. Okay. O declared owner ng property. So dapat unahin niya muna to determine the location of the property. Kasi pag deed of sale ang document, ang basis is kung saan BIR office ka mag-process ng inyong deed of sale, pag deed of sale ang document mo, where the location of the property. So yan ang unahin, i-identify para malaman mo saan RDO ka pupunta. Okay. Yun. So yung location, tapos yung RDO agad. Punta ka na. So, yan yung mga documentary requirements, no? Pwede siguro ninyo ano yung mga documentary requirements. Yung mandatory po natin is unang-una yung deed of sales po. Pangalawa po, syempre, kailangan din natin malaman yung TIN ni buyer at ni seller. At yun po yung nilista po ni Ardo, yung tax declaration, yung certified true copy ng titles, at meron pa ba? Well, SPA, kung sakali po na Hindi person. Apo, kung hindi yung parties to the contract yung magpa-process. Yes ko. Napaka-importante po ng SPA. Yung iba nakakalimot dyan. So, So, pwede ka kasi tanggihan ni BIR. May right si BIR. So, kung walang original copy ng SPA ang nagdadala, anong nagpa-process, no? Kasi nasa talaga sa Data Privacy Act na pag hindi personal ang magpa-process ng or sabi ni Sir Hansel na not party to the contract, kailangan ng original copy ng SPA. Otherwise, Hindi ka entertain. hindi ka talaga may right po kasi nasa regulation. Kasi mamaya mabenta sa ibang tao bigla yun. Wala ka na lang. Totoo yan. Ay nako, sa ibang district ako na-assign, ang takot ko talaga May kasi, data privacy pa to, ma'am. ay hindi, wala pa yun. Wala pa. Hindi, kasi, may nag-complain. Kasi na-transfer ang property niya, hindi nila alam. Nakakatakot yan. Hala, pero sa BIR naman na side, we are only collecting the taxes. Wala naman tayong, wala kaming alam as to the legality of the document. So na yun, trabaho na yun ni attorney. Yung nagnotaryo. Totoo yan. Totoo lang. Nangyayari po talaga. Yan. So important kung hindi kayo makakapunta sa BIR mismo, dapat yung papalakarin nyo may SPA Yes po. na notarized. Notarized. Okay. So, isa pang question na kailangan siguro natin i-address. Siyempre, may difference yung mga properties na residential, commercial, and agricultural. So, ano usually yung siguro primary differences nitong mga properties na to? okay. So, yung classification ng property, ma-check natin yan doon sa tax declaration na makukuha sa LGU. So, yung class, titingnan nyo yung class, nakalagay doon whether residential, commercial, or agricultural. So, ano ba ang difference nitong tatlong to? Una, yung taxes na babayaran. Kapag residential kasi, subject yan sa capital gains, tax stamp. Ngayon, kapag commercial naman, depende yan. Pwede na itong maklasify kasi as ordinary asset. Take note po hindi naman po lahat ng commercial property is automatically ordinary asset. May case po na classified siya as capital asset. Meron din naman po na ordinary asset. So, if ever lang po na ordinary asset siya, used in business, pinaparentahan, ang magiging tax consequence po nito is expanded withholding tax na siya. So, kapag naka-expanded withholding tax, meron po itong VAT. Pero subject pa rin po sa threshold. Threshold naman ng VAT, I think 3M, no? Yes. So kung above 3M siya, masasubject siya sa VAT. Otherwise, wala naman. And then of course, may DST rin siya. Then, pagdating naman sa agricultural,
Yung sa agricultural po natin, actually, hindi natin masyadong na-encounter yun dito sa RDO 50. Ito yung mostly sa province po. Actually, considerably lower ang ano natin sa agricultural compared to residential at commercial. Pero ano po, actually maraming classification po kasi ang agricultural. May A1, A2, nasa ano po yan, makikita natin yung sa zonal value po. Andun din po siya minsan sa tax declaration, yung use. Agricultural dash coconut farm, para mga ganun po. So, mas simple siya kumpara sa ano po, kasi usually barren po ang kumbaga lang siya, tinataniman. Kung may bahay man yon, parang maliit na hut or ano pa. Although, syempre, may improvement pa rin yung tax deck pa rin. Yung rate niya, usually, parehas rin po. Maliit, no? Yes po. At actually, to add lang dun sa expanded, medyo kasi, magkaiba kasi ng deadline. Yung Yes, CGT natin deadlines. at expanded. So, ang CGT natin is 30 days from notarization. Whereas, kung sa expanded natin, immediately 10th day from the month of transaction. Parang deadline sa withholding. Yes po, opo, yun din po yung natin. Although parehas lang din naman sa DST, hindi naman nagbago yun. At Which ang DST is 15 pesos per yes po, 1,000. opo, 15 po. And a fraction thereof. Natin yan kasi minsan, parang diretso nila na Nagkukulang ng 1.5. sentavo. Okay lang yon pag rounded off ang basis of valuation. No? Opo, oo. Pero kung may butal, hindi magtugma ang computation. Kaya ako noon, ang kabataan ko, na nagko-compute ako niyan, parati kong ini-emphasize sa taxpayer na a fraction thereof. What do you mean by a fraction thereof? You have to round it off to the nearest. 1,000. Oo. Kasi Yun yung madalas madalas din ang computation. Although konti lang, pero Konti lang. mas maganda yung tama ang computation. No? Sa naalala ko, nagkakaroon ng ganyang issue. For example, kung nagsa-self-compute si taxpayer. So, kung nagbabayad na siya in advance, kasi sa case nila, syempre, parang magtuloy-tuloy na yung case, mabayaran na rin nila. Kaya naman nilang i-compute, so kukompute na nila. Yun lang, syempre, pagdating sa DST, so, kasi dapat rounded off. So, ang recommend pa rin namin, pagdating sa at least magpo-compute na lang din muna. Ngayon naman, Miss Marge, syempre kanina nababanggit nila Hansel and Danica, no? Yung iba't ibang mga taxes na involved. So, para lang well-guided yung viewers natin, pwede ba natin siguro very quickly lang to explain natin ano itong capital gains tax, itong documentary stamp tax na nababanggit din naman natin in the past episodes, the transfer tax and the registration fees. Donor's tax din. Estate tax. Yan siguro. Yung sa transfer tax natin, actually marami tayong yun po, yung una-una yung donor's tax, estate tax, capital gains tax, yun po. Yung expanded, yun yan. Yung transfer tax din po yun. So yung expanded po, yun yung, for example, sa case po na kinuwento ni Hansel, po siya, mostly kasi used in business po or ordinary asset po. So yun. Actually, varying rates din minsan, depende kung engaged in business kasi naglalaro siya ng 1 to 6%. 1 to 6%. Although mostly ang ginagamit 6%. 6%. Kasi kung member ang seller or developer, member ng HLURB, HUTC, ganun, may threshold, depende kung Graduated rate siya eh. At saka yung socialized housing, di ba? Meron pa tayo. mayroon din po tayo. 1.5 million ba yun? Magkano ang rate? 1.5%. 1.5%. Actually, May scheduler siya. Ordinary asset. Minimum sa 1.5, maximum sa 6. Pero ang 5 to 1.5, yun yung talagang habitually. Talaga yung member sa mga HLURB. Ganun. Pero ang 6, ordinary asset siya pero not engaged. Not engaged in business. Hindi developer. Mga ganun po. So, naisip lang magbenta ng asset kasi kailangan ng pondo, mga ganang case po. Next po yung capital gains. Actually, mas simple siya. Flat rate lang na 6%. At para siya sa, gaya nga ng term capital asset. So, hindi siya ginagamit sa business.
Usually, yung mga individuals po na binebenta ang kanilang residence, mga ganun po na yun po yung cases po ng capital gains tax natin. Donor's tax, kung from donor to donee, so magdo-donate po sila, flat rate din po yun na 6%. And yung sa estate tax, ano po siya, medyo mas maraming ano doon requirement. Mando po ang So, estate. overall po ba itong mga nabanggit nating taxes, when a person wants to, sell or to buy, all these taxes are these, parang settled all at once or separately siya? Pag nagbebenta ka ng real property, ang tax na you are subject to, ang tawag ay transfer tax. Under the transfer tax, yun sinabi ni Ms. Danica, we have the capital gains tax, donor's tax, and estate tax. When will you pay capital gains? Pag ang seller ay buhay. So yan ang capital gains. So it is further classified if the asset na subject of sale is a capital asset, yun ng capital gains. But if it's ordinary asset, magiging expanded withholding. Okay. So yun yung sa deed of sale, buhay ang seller. Pag ang another kind of transfer tax, ito yung deed of donation. So subject siya sa donor's tax na kind of transfer tax. So ang donor's tax, buhay ang nag-donate pero walang consideration. Unlike doon sa capital gains, buhay ang seller, may exchange of remuneration, tawag selling price. Selling price. Ang last na kind of transfer tax, ang estate tax, patay na ang may-ari para ma-transmit or ma-transfer sa mga immediate or surviving heirs, kailangan i-subject siya sa estate tax na yun bago ma-transfer doon sa mga surviving heirs. So yun ang tatlong klase transfer taxes. Yung isang question din na siguro i-address din natin, Miss March, kasi remember before na napag-usapan natin na may mga pagdating sa real property, merong mga taxes na being paid with the LGU, tapos meron din with BIR. So, alin yung for LGU alone, alin yung for BIR? Okay. So, unahin natin yung estate tax. No? Kasi ito yung karaniwang misconception nila. Sabihin nila, bakit magbabayad ako kay BIR ng estate tax? Nagbabayad naman ako ng, well, they call it estate tax din sa LGU. Pero ang binabayaran kasi nila doon, real property tax or yung amilyar. So, amilyar is different from estate tax. Kasi nga, yung estate tax sa BIR, ito yung babayaran mo para ma-transmit yung properties from namatay papunta sa mga tagapagmana. So, ano pa bang difference nga, no? Normally, yun. Actually, sa ano, Lang sa LGU. Familiar lang. Opo. So, important yun, no, na hindi porket nagbayad ka na ng amilyar, which is usually, iba it's pa po. annually, di ba? Annually. Si estate tax, which is also annually. Well, one time. One time. Opo, payment. Tuwing may transfer lang. Pag na-transfer ko na rin, namatay si real owner, kung inaayos mo sa amilyar sa LGU, kailangan mo rin i-arrange si estate tax one time only. Yun lang pagka, kunwari sa case, mauna kasi ang BIR bago ang ang LGU. So, ang ni-release namin dito pang clearance is yung e-car. Pagkatapos po nun, doon na po sa LGU po. Actually, ang ano lang naman nila doon, kung cleared ka, bale, wala ka namang outstanding liability sa amilyar. Delinquent accounts. Kasi clearance din naman yun. Ano doon sa amilyar, yung real property taxes, no? Yes po. Which is a Yun yung requirement taon-taon. doon sa register of deeds. May sarili rin silang computation doon, separate sa BIR. Ba ang computation. Bali, kung yan sa properties transfer, tatlong government agency, no? May LGU, ito yung provincial or city assessor, doon babayaran yung real property tax or amilyar. Ang sa national taxation, doon ang BIR. Oo. So pag may yung electronic certificate authorized registration ka na, yung e-car na tinatawag, yan ang dadalhin mo sa register of deeds. Magbayad ka din ng
anong tawag doon? Transfer tax. Oh, yun doon. Oh, yun din Doon. siguro sinasabi. May ibang computation yun, parang 1/2 of 1% of the selling price. May kailangan din anak yun ng mga nagpo-process kasi may ano May due din, date. May due date parang yun. 1 month from the Opo, parang ganun. Otherwise, mape-penalty ka na naman. Sila. So again, workflow is BIR, LGU, tapos RD. Pero wag nilang kalimutan yan. Ang parating nakakalimutan nila, yung after the ROD, sa ROD, ang pinaprocess doon ang title. title. So, babaguhin na ang title. Ita-transfer na sa mga surviving heirs or the buyer, or the donee. Ngayon, ang parating nilang nakakalimutan, dapat hakalan nila hanggang ROD, dapat pupunta pa rin sila balik sa LGU, for the transfer of the tax declaration. Opo. Oo. Di ba? Oo. Have you processed na updated ang TCT, pero ang tax deck hindi. Oo, sa dati ganun Nakapangalan pa rin. sa Oo, previous. oo. Maraming ganun. Kasi ang naglalakad siguro hindi alam na akala nila hanggang Title. ROD lang, title. Dapat balik pa rin siya sa LGU for the updating of the tax deck para sa mga bago na owner. Okay. Yun talaga action. Oo, medyo Masalimutin pa. Kailan po kayo magkakaroon ng tanong na? mga streamline Hindi naman. very streamlined na. Parang ayaw mo na lang mag-bend. Actually, na-streamline na yan sa train law. Na-train law namin. Kasi mas madugo noon, scheduler tax table ang basis pag-compute ng tax, transfer tax. Ang flat rate lang talaga doon, si capital gains na 6%. Ang donor's tax at saka estate tax, scheduler yun. With the train law, sinisimplify sinimplify yung mga lahat ng 6%. Kasi dati, dati mas na mga taxpayer, hindi nila alam ba, pupunta tatanungin ka, alin ba, pwede pa-compute, alin ba ang mas mababa ang bayaran ko? Di ba? Yan, syempre, gano'n naman. Yeah, papipiliin kasi yun nga, pag-compute, minsan mababa pag i-donor tax mo. Opo, Kaysa tapos i-capital pa kung gains. kung relative or Oo, stranger. kasi Yan. donor stats doon may relative or stranger. Kung stranger 30%, 30%. no? Ang relative scheduler. Dati hindi ka pwedeng donate doon sa asawa pa yun, no? Asawa. Oo. Pero ngayon wala nang mga stranger, pwede mo na sa Sinimplify na talaga. labi-dabi mo. Love ba? Pwede na mag-donate. Kasi hindi na stranger. Laki ng stranger eh. Pero definitely, siguro na papaisip yung viewers natin, meron bang way to do it online? Siyempre hindi pa. Online. Meron na ba? Meron. Meron. Apa. Meron. Oo, meron o. So pwede si OFW kunwari, gustong magano. Anong tawag natin doon? E-onet. E-onet? Kaya kung magaling yung Pasok sa LGU po yan? Hindi. Sa LGU, oo. Sa BIR lang pinag BIR lang. kulang. Kasi Yung ibang LGU meron. actually, yung ibang LGU. Pero hindi siya yung tipong connected. hindi National. Hindi pa po. stand alone pa rin. Yes. Sa e-onet. Actually, sa e-onet, sir, yun nga, pwede nga po, nasa BIR website yun, pwedeng i-access through under, ang process natin nun, i-scan muna natin yung copies ng mga requirements, tapos yun, actually, parang ang unang procedure dun, gagawa ata muna ng account. Tama ba? Oo. Mag-create ka ng account, tapos doon mo i-upload yung mga, yung mga, natin, requirements. Tapos, may ma-assign po na officer sa inyo. Tapos siya po yung mag-i-evaluate. Ang advice ko po sa mga yung nagbabalak magbenta ng real property nila, before you enter into the transaction, mag-inquire muna sa BIR, sa RD, sa LGU. Alamin kung ano yung mga documents na isasubmit, kung kailan yung mga deadline, para kapag ka nagpirmahan kayo ng document nyo, ready na kayo. Lahat nahanda nyo na para lahat ng deadline mamimit nyo. Kasi yung iba, pag nagkapirmahan, saka pala nga alamin kung ano yung mga kailangan documents. So, tendency, nalilate sila.
subject to penalty. Opo. Kasi ang deed of sale, ano ba ang deadline natin? 30 days 30 from capital po gains. sa capital From gains. notarial date. Mm-mm. 10th day following kung sakaling Ang expanded. DST is 5th day Yes. of Following the the following month. month. Eh kung nanotaryohan mo ng 30th day. Oo, So, hindi may ka five agad. days. Oo, so yun yung isa sa mga kailangan mo ring pag-isipan kung kailan mo ipapanotaryo. dapat kung magpapanotaryo, doon ka sa first day. week of the month. First Oo, week. first First week week. para Kasi may may marami 30 ng days time. ka. Tapos, ang DST, mahaba-haba din kasi the mahaba-haba. whole month tapos plus 5 days. Yes, apo. Kasi kung pareho na yung same month, pero doon ka naman sa dulo, patay ka kung hindi ka pa ready sa pera. Okay, so yun na. So may ways naman to do it online. Pero hindi pa siya integrated yung national at kung saan yung LGU mo. Pero at least may way na. Ay, Opo, meron naman na po. pang anong year kaya yun na napatupad 2020? Ang EON. EONET 2024? Parang, yes, 2 years ago po. 2 years. At least may progress on that. Oo, yes At po. saka sa atin may gumagamit din. Meron din. Chine-check Everyday po may nagmo-monitor po kami. Pero majority pa rin talaga is Walk-in. Yes po. walk-in pa rin. Pa rin. Although may i-appointment din tayo po, di ba, Arlo? Yung pwede pong mag-schedule na lang ang appointment para kung sakali hindi napipila. Oo, may ganun din po tayo. Okay. So lahat naman, iniisip naman ng BIR na kung paano. 10-year plan yan ng digitalization program. Hanggang kailan na po yung 10 years? Kailan yun Kailan nag-start? Kailan ba? So, Post-pandemic din. Post pa? Ay, oo, pre-pandemic pa. Oo. Kasi yung i-appointment O 6 years na lang. time. Ay, 6 years na. 6 years na. So malapit na. Malapit na. Okay, sige. Tapos meron ding mga misconceptions, no? Yung mga taxpayers natin. Siguro number 1 is, the first question is, pwede bang ibaba ang declared selling price? Well, pagdating po dun sa selling price kasi, it's between the buyer and seller kasi. Kasi nung time na they're making a deal, hindi naman kasali si BIR. So, kung ano yung ilagay nila sa document, we take it as is, na that's the selling price that they agreed to. Pero, ayun, kasi kung ibaba nila ang selling price, pero the zonal value naman is significantly higher. More than it. Kasi whichever is higher. Whichever is higher pa rin. Okay. Another one is about zonal value naman. So, itong zonal value, di ba, from time to time, nagbabago to? Dati, every 3 years, may update ng zonal value. But now, ano yung sinisimilar nila ngayon? Yung sa RP Vara. RP. Apo. So, yung RP Vara kasi, yan yung, para bang ini-streamline nila yung valuation ng LGU and ng BIR. Ayan. So, para sa kaalaman ng viewers natin, in simple terms po siguro, ano ba tong zonal value na to? Di ba? May mga questions natin na kapag ba biglang may highway na nabuo dito or biglang may trend na ginawa, tataas yung value ng property mo. Tama po ba yun? Ayun, subject to valuation pa. Okay. Oo, pero yun yung nagiging Yung naging effect. Isa yan sa mga i-consider. Pareho niyan. Dati itong street na to, walang mga Commercial. shop establishment. Later, after 10 years, meron na. Dami na. O yan, kasi dati yung ang BIR pa ang nag-ano ng valuation, zonal valuation, yan ang tinitingnan. Kasi parang mapping operation yan. What ng street, titingnan, ito dapat mag-increasean kasi maganda na ang o itong, pwede din kasi dati babaan basta may reasonable gain. Kasi one time doon sa Quezon City, may ang group of tenants o yung condominium na yun na dilapidated na talaga. Pero ang taas ng zonal valuation, mas taas pa siya sa mga Dahil sa bago. location? Oo. Pero after how many years, talagang dilapidated na. So, In-adjust ang din. yung association na yon nag-ano ng paper o na nag-request sa commissioner
Tapos yun, kinoconsider naman din talaga po. Case to Yung case. depreciation ng Basis yan. property. So, pero yan, mga activities within that vicinity, may effect siya sa zonal valuation. Pero right now, hindi na yan trabaho nito. Okay. Okay. So, mabalik tayo dun sa sa mga concerns ng mga taxpayers natin. Siguro maganda na pag-usapan din natin mga practical advice. Kanina 'di ba na himay na natin kung ano yung mga requirements needed. Pero let's go back to the basics din siguro, no. Kunwari si OFW or anyone na gusto magbenta, marami na kayo nabanggit. Pero siguro kung may top 5 kayo na mga requirements sa kailangan on hand agad, ano yung mga yun? Actually, yun din yung mga, yung na-mention namin kanina, yun na yung mandatory. Yun yung mandatory. May special case, for example, kung yung property, ay yung deed of sale, deed of absolute sale is in-execute abroad. So, kailangan siya ipa-apostille. So, kailangan idaan dun sa Embassy of the Philippines sa lugar na yon, tapos po dito. So, requirement po yun. So, same sa SPA, kung sakali in-execute din siya abroad. So, yun lang yun naman naalala kong parang mga case na na-encounter ko sa RDO 50. Hindi siya normal na general na mga documentary requirements. Pero pag na-notaryo abroad, dapat meron gano'n. Opo. Meron kaming na-encounter na pag tiningnan natin yung certified true copy ng title, naka-mortgage, may annotation siya. So, ngayon, mahigpit tayo pagdating sa may annotation, specifically yung pinautang. I mean, naging collateral yung property kasi tendency niyan, pag halimbawa na-issuean siya ng e-car, possible bumalik, pag present nyo na yung e-car sa RD, posibleng ibalik yan dito sa BAR dahil may issue sa title, yung naka-collateral. So, make sure na kung may utang yung may-ari, bayaran muna and then ipa-cancel yung annotation. Bayaran na may-ari, siyempre. Or minsan ba napapasa rin yung hindi naman. Depende sa Depende rin sa usapan. May ganun, yung buyer yung mag-shoulder. Baka kaya minsan mura na benta kasi Yes, especially utang. ganun din may nakadikit na utang. Kasi ang standard talaga para sa computation, yung mga taxes na related to the transfer. Normally, it's the seller who will pay for everything. Kasi siya naman ang may gain doon. Pero, yan yung sinabi mo, mababa ang presyo na ibigay sa'yo, pero usapan nila, ikaw na lahat. Pero pag indicated yan sa document mismo, let's say, the capital, yung ang capital gains will be shouldered by the buyer, yung amount ng capital gains, i-add up doon sa selling price. Pag indicated yan. Pero kung hindi indicated, so normal computation yun. Okay. Okay, another practical topic siguro is yung calendar, yung timeline para maiwasan yung mga penalties. So ano po yung masasuggest ninyo sa mga taxpayers natin para right on track sila parati? Actually, yun, ang pinaka-advice ko talaga, piliin nila yung notary date kung kailan sila magpapanotarize. Yun nga po kasi, kung sakaling later of the month sila nagpa-notarize, syempre, magiging na rin. So, kukonsider din nila yun kung mapaprepare ba nila agad yung check for payment o ano. So, being practical, parang yun siguro yung isa sa mga dapat din i-consider. Lalo na, syempre, magiging due and demandable agad kung dumating yung next month. Sabi niyo siguro ang mga deadlines sa capital gains. Sige po. Donor state is state. Sige, unahin po natin yung capital gains po, which is 30 days from notary date. So, kung sakaling, yun nga po, kung June 1 kayo nagpa-notary, so, June 30 agad yun. At least may 30 days pa kayo to po. Sa alternatively, kung ordinary asset siya, expanded withholding tax, regardless po ng kung kailan kayo nagpa-notary, 10th day of the following month. Of the following month po siya lagi. So, sa deed of donation, po siya, 30 days din po.
So, From notary date. Oo, notarization So ano ang date. basis ng sa deed of donation kung saang RDO ka magfa-file? Kung, Kasi ang capital gains on the location of the Location. property, ang donation, kung ano po, domicile, Opo, kung ano yung residence. residence ng ng donor. Residence ng donor. Opo, yun po yung pagkakaiba niya po sa ibang ano po. Okay. Clarify ko lang yung sa 30 days from notary date. Is it, kunwari, kung June 5 ako, July 5 yung next, or end of month? Ano po, sa July, kung June 5 ka, 30 days po. 30 days lagi. Ganun siya. 30 days po. So, ang ano po natin is yung estate. Yun po yung matagal. 1 year po from date of death. At ang ano natin doon, ang sinusunod natin na RDO, actually, wala na, no? Kasi regardless kung may business siya or wala. So, kung may business siya, is of paying tax, kung wala siyang business, unahin na natin yun. Is of paying taxes, kahit saan po. Kung saan siya Diba ang masanap. last residence of the deceased person? Yun po yung ano po. Oo. Yun, recent lang po yun, Arton. Parang ano lang. Ay, anong regulation na? Oh, Kasi normally Ito the spot sila. ano yun, yung last residence of the deceased person. yun po yung So ngayon, wala na yun. kung walang business. Pay anywhere kung walang Business. Kung meron po, Kung meron, so kung saan doon po yung sa business where the business is registered. registered. Kasi kailangan i-close yung business. Kasama ang business, no? Na ika-close. Closed. So medyo complicated ang state tax. Yes. Oo. Kaya 1 year siya. Kaya 1 year. Kaya 1 year. Pero may nakaambang yata amnesty. Tama ba? Opo. Opo, parang on the works naman na daw siya. Another extension. Extension. Usually, yung mga amnesty na ganyan, paano nagtitrigger yan? Depende from the admin or... No, ano yan, sa Congress. Congress po. Pag may maraming naglabi I-record. for that. So, kung sila man ang mag-decide. Or kapag may nangyaring sakuna siguro, mga ganun. Depende. Depende po. Okay. So, ma'am, commercial break muna tayo. Okay, so stay updated with your filing obligations. If ever you forgot it, just go or refer to your certificate of registration. Nandoon po ang deadline as well as to the BIR calendar. That's right. Kaya naman, please file early and stay compliant. We'll be back. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si RD Tony Ilagan ng Revenue Region Number 8A Makati at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aming patuloy na pagsisikap upang maisakatuparan ang ating layunin. Mahusay na serbisyo katumbas ng buwis mo. Hinihikayat namin ang lahat, mag-file ng maaga, magbayad ng tama, at maging katuwang sa pag-unlad ng ating bayan. Sa RR8A Makati, hindi lamang kami taga-singil ng buwis, kami ay inyong kaagapay, laging handa tumutulong, laging handang maglingkod. At para mas maging accessible ang ganitong kaalaman, narito po ang Entry Pinas TV. Mayroon na po kaming podcast na maaari niyong subaybayan sa Spotify, Facebook at YouTube para mas maging updated at informed tayo sa mga usaping negosyo at BIR compliance. Maraming salamat po at sama-sama nating ituloy ang pag-usag ng Makati para sa isang mas maunlad na Pilipinas. Okay, welcome back to Entre Pinas TV Podcast. Okay, so may situation tayo regarding sa state May tax. ano tayo, may nagtanong. May nagtanong. Tama. Ito yung ang scenario is namatay yung may-ari ng properties. So, ang mga properties niya, mga for rent, mga units. Ito si father ay very active. So, nakapag-asawa ng pangalawa. Yan. Nabiyudo na yata ito. Tapos, may mga anak sa first family. Ang second wife, nag-claim ngayon kasi parang hindi gusto siyang mag-claim doon sa property nung husband niya. So, ang nangyari dito, parang kinorte niya
nag-ano siya, parang instead na, di ba dapat kung walang extrajudicial settlement at documents state tax. Since kinorte niya, magiging judicial Opo, settlement, judicial no? po. Opo. Ang alam ko parang mas mahaba ang deadline natin doon. Doon. Oo. Pero pareho niyan, gusto niya nilang magbayad ang mga surviving heirs ng first family. Ah. Gustong kasi kinasal din yung pangalawa. Parang recognize yon sa ating batas. So ang nangyari gusto magbayad na ng mga heirs ng first family. Ano ba ang ninyo take nito? Babayarin nyo ba? Iko-computean ninyo? Complete naman ang mga documents. Ang ano po namin doon, kasi kailangan may court decision. May talaga court eh. decision. Oo, yun, kailangan po talaga yun. Kasi, maliban kung nag-iwan ng will, di ba, si husband. Yun po. Pero kung may will, i-probate yun, di ba? Apo. Bago magiging Yes po. Yun din na isang ano. Pero alam mo, may nangyari din. Second call. sa Quezon City, ongoing yan, judicial settlement korte. Since they are, para makapagbit lang sa deadline at iniiwasan ang penalty, kasi di ba 1 year. Gusto talaga magbayad at saka para makabayad, kailangan magbenta ng property na kasama doon sa Pero nagpaalam sila sa korte, pinayagan ng korte. So, nirelease ni BIR para pwede magbenta ng para makapagbayad. Pero hindi pa ginawa ng e-car. Walang basta nagbenta lang sila para lang para makapagbayad. For a year din, no? Pero at least more than a year natapos din yung pero wala ng penalties kasi nakapagbayad siya na beating the deadline sila. Pero siguro pwede yan i-suggest natin na pwede naman magbayad, di ba? Collection naman natin yan. Hindi lang ma-issuean siya ng e-car. Para lang at least, walang penalty. Walang penalty. Kasi mas mabigat ang penalty minsan kaysa dun sa actual tax. Sa actual tax. Kasi para depende. ang penalty sa BIR 3 persona yan. 25% surcharge based on the basic tax, interest of 12% per annum, per annually, then compromise penalty minimum of 1,000, maximum of 50,000 Okay. based on the basic tax due. Okay, madugo. Ganun nga. Ayan. Kaya kung may mga concerns pa kayo at gusto nyo tumawag, mag-message lang kayo sa page natin. Para ma-discuss natin dito at may libreng sagot pa kayo wala sa mga guest natin. So, ang pagbebenta ng real property ay hindi lamang tungkol sa bentahan. Siyempre, mahalaga ring maintindihan ang mga kaukulang buwis at requirements. Okay, so maraming salamat sa ating mga guests, si Miss Danica and Mr. Hansel, na mula sa BIR RDO 50 South Makati. Thank you so much. Once again, this is Entrepreneurs TV, your partner in business and beyond.